Magandang araw at gabi sa lahat. Lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako po si Danilo. At narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Bukidnon noong 1972. Nasa 20 taong gulang ako na mangyari ito. At sa mga panahong ito ay nagtatrabaho pa ako bilang isang waiter sa isang restaurant na pag-aari ng isang mag-asawang Tsino. 4 naman kaming mga waiter sa naturang restaurant. At 2 sa aking mga katrabaho ay matatalik kong kaibigan. Itago na lamang natin sila sa pangalang Rodel at Sandy. Si Sandy ay aking kababata at kapitbahay. Samantalang si Rodel ay 1 taon pa lamang naming naging kaibigan. Pero 2 taon na siyang nangungupahan sa aming lugar. Isang gabi, habang kami ay pauwi mula sa trabaho, binanggit ni Rodel na siya ay uuwi sa kanilang probinsya sa darating na linggo upang makiisa sa piyesta sa kanilang lugar. Kaya't kami ay kanyang tinanong kung hindi ba kami busy sa araw na yon dahil naisa na niyang imbitahin kami. Agad naman siyang natuwa at ngumiti nang aming ipahayag na kami ay sasama sa kanya. Pagdating ng linggo at nang kami ay makarating sa probinsya, kami ay naglibot-libot muna upang masilayan ang kagandahan ng lugar. Pero sa hindi inasahang pagkakataon ay napadaan kami sa isang perya na nakapwesto malapit sa plaza. Kaya diretso kaming lumapit ni Sandy at nanood ng mga laro. Habang si Rodel naman ay nasa likuran lang namin at nanood din. Matapos ang ilang saglit, nagpaalam si Rodel na pupunta muna siya sa may damuhan sapagkat naiihi na siya. Lumipas ang ilang sandali nang siya ay bumalik, kanyang inilahad na kami ay pupunta na sa kanilang tahanan. Sa aming pagdating sa kaning bahay, ako at si Sandy ay parehong namangha. Hindi kasi namin akalain na may kaya pala sila Rodel. Ang kanilang bahay ay napakaganda at napakalaki, nagawa mula sa matibay na kahoy. Sa aming pagpasok, kami ay pinaupo ni Rodel sa isang malaking mesa na kung saan naroroon din ang iba pang mga bisita. Marami nakahandang pagkain at ang ilan ay tila unang pagkakataon pa naming nakita. Nakaramdam kami ng kaunting hiya sapagkat kami lamang ang nasa simpleng kasuotan. Pero hindi nagtagal, ang aming hiya ay biglang naglaho at napalitan ng pagkagulat nang aming malasahan ang mga ulam sapagkat magkakapareho lamang ang kanilang lasa. Ngunit hindi may kakaila ang masarap na pagkakaluto. Matapos ang aming pagkain, ay naglabas si Rodel ng 2 boteng alak mula sa kanyang silid. Pagkatapos ay sabay kaming lumabas at umupo sa mesa na nakapwesto malapit sa malaking punong mangga. Nang kami nagsimula na sa aming inuman, ay nakiusap si Rodel na kung maaari ay bukas na lamang kami umuwi. Dahil darating raw mamaya ang kanyang mga kaibigang babae mula sa kabilang nayon. At nais niyang ipakilala kami sa kanila. Dahil dito, wala na kaming nagawa kundi ang pagbigyan siya. Sapagkat minsan lang naman siyang makiusap sa amin. Pero nang sumapit ang gabi, bigla na lamang nagbago ang ugali ni Rodel. Dahil bihira na lamang siyang makipag-usap at ang kanyang tingin ay kadalasang nakatuon sa malayo na tila may malalim na iniisip. Kaya tinapik namin siya at tinanong kung siya ay may problema ba. Pero nagulat kami sa kanyang sagot sapagkat sinabi niya na hindi na raw namin kailangan pang malaman. Sa pagkakataong yun, kami
ay naniwalang ito ay hindi ang kanyang karaniwang asal. Nagdulot ito ng pag-alala sa amin ni Sandy, sapagkat hindi naman siya ganyan sa tuwing kami ay nagiinuman. Karaniwan, siya ay palaging masigla sa pagkikipag-usap at mahilig magkwento ng mga nakakatawang pangyayari. Noong pasado 7:00 na ng gabi, nagpasya kami ni Sandy na mas mainam na titigil muna sa pag-inom, sapagkat ayaw naming malasing sa gabing yun. Bukod sa nakakahiya sa mga bisita, ay hindi rin namin nakaugalian ni Sandy na magpakalasing sa isang lugar na unang beses pa naming napuntahan. At alam na ito ni Rodel, dahil nabanggit na namin sa kanya ito noon nung bago pa lang namin siya naging kaibigan. Subalit sa pagkakataong ito, tila hindi niya alam na ganito ang nakaugalian namin ni Sandy. Kaya't kami ni Sandy ay nagtataka na ng gusto. Naisa na naming tanungin siya muli kung ano ang kanyang problema. Ngunit bigla siyang tumayo at nakiusap na siya ay magpaalam sa loob ng ilang minuto dahil may gagawin raw siya sa loob ng kanilang bahay. Sa paglipas ng oras, hindi namin maiwasang mapagtanto na unti-unti nang lumalayo ang kanyang pakikitungo sa amin, na tila wala na siyang interes at tila hindi na kami itinuturing bilang mga kaibigan. Dahil dito, kami ay nakaramdam ng panghihinayang kung bakit pa kami sumama sa kanya. Naisa na naming umuwi na lang, subalit kami ay nagdadalawang isip, hindi lamang dahil sa aming pagkalimot sa daan patungong highway, kundi dahil sa maaari ring wala na kaming masasakyan. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, unti-unti ring lumalamig ang hangin, hanggang sa bigla itong nagdala ng kakaibang amoy. Isang amoy na labis na nakakadiri. Dahil dito, napatingin kami sa makitid na daan na papunta sa likod ng bahay. Dahil kami ay nagkaroon ng hinala na tila galing doon ang masamang amoy. Ngunit nagkamali pala kami ng hinala, sapagkat nang magbukas ang pinto, lalo pang umigting ang amoy. At habang nagsilabasan ang mga bisita, napansin namin na ang bawat isa sa kanila ay may dalang hilaw na karne na nakapaloob sa isang plastic silopin. Naisa na naming lumayo ng kaunti para makaiwas sa amoy. Ngunit hindi namin ito ginawa dahil baka isipin nila na masyado kaming maarte. Nang sila ay umalis na, kaagad kaming nagpunta sa likuran ng bahay dahil iniisip namin na doon pinagputol-putol ang mga karne. Ngunit hindi naman kami nakakita ng dugo o anumang palatandaan na may hayop na kinakatay dito. Nang kami ay pabalik na sa aming upuan, nakarinig kami ng mahinang boses na may garalgal mula sa loob ng bahay, na tila boses ng isang matanda na nag-aagaw buhay. Para marinig namin ng mabuti ang kanyang mga sinasabi, idinikit namin ang aming tenga sa dingding. Dito, aming narinig na may mga inutusan siya na patayin ang babae na kanilang ikinulong doon sa kabilang bahay. At pagkatapos ay isusunod naman ang dalawang naroroon sa labas. Nakatitiyak kami na kami ang kanyang tinutukoy, dahil wala namang ibang bisita ang nasa labas, kundi kaming dalawa lang. Nang madinig namin ang kanilang mga hakbang na patungo na sa likod ng bahay, nagmadali na kami sa pagtakbo. Dumaan kami sa mga talahiban at wala na kaming pakialam kung saan kami makarating, basta ang mahalaga sa amin ay makalayo mula sa bahay na yon. Hindi kami huminto sa kakatakbo dahil sigurado na hinahanap na kami ng mga yon. Huminto lang kami ng mga halos mahigit 1 kilometro na ang aming layo mula sa bahay na yon.
Habang nagpapahinga kami sa kagubatan, nakakita kami ng isang maliit na bahay na gawa sa pawid. Mukhang ito ay abandonado na at nag-iisa lamang sa paligid. Akala talaga namin ay wala nang nakatira sa bahay nito. Pero nang lapitan namin ito, nakarinig kami ng mahinang iyak ng isang babae. Kaya lumapit kami sa pinto nito. Kumatok at sabay na nagtanong kung pwede ba kaming makituloy kahit saglit lamang. Ngunit wala kaming natanggap na tugon at patuloy lamang umiiyak ang babae sa loob. Dahil dito, naginala kami na para bang may nangyayari sa loob. Kaya naghanap kami ng mga matitigas na bagay upang gamitin sa pagwasak ng bintana. Nang makakita kami ng dalawang bato na halos kasing laki ng aming kamao, ay pinulot namin ito at hinampas sa bintana. Dahil sa lumang-luma na ang bintana, ay madali lang namin itong nawasak. Pagpasok namin sa loob, nagulat kami sa aming nakikita. May isang dalaga pala ang nakagapo sa kama. At kaya pala wala kaming narinig na sagot kanina dahil may nakatali palang tela sa kanyang bibig. Nang alisin namin ang nakatakip sa kanyang bibig, dito na siya nagsalita na tulungan daw namin siyang makaalis dito, sapagkat siya na raw ang sunod na kakatayin ng mga aswang. Labis daw ang awan niya sa kanyang dalawang kaibigan dahil kitang-kita niya kung paano sila kinatay ng mga aswang. At dito raw mismo sa bahay nito nangyari yon. Dahil sa kanyang kwento, agad naming inalis ang lubid na nakatali sa kanya. Paglabas namin, hindi agad kami tumakbo. Nagtago muna kami sa mga matataas na talahib dahil may 4 na malalaking aso na paparating. Nakakatakot tingnan ang mga ito dahil tila hindi pangkaraniwan ang kanilang sukat. Parang halos kasing laki ng bagong silang na baka. At nang laki pa ang aming mga mata na mag-anyong tao ang mga ito. Agad naman naming nakilala sila. Sila ang mga kamag-anak ng aming kaibigan na isang traidor. Pagpasok nila sa tahanan ay maingat din kaming umalis papalayo. Dahan-dahan muna kaming naglakad para hindi nila kami maririnig. Medyo malapit lang kasi ang aming kinaroroonan mula sa bahay. Mga halos 20 di pa lamang. Nang marinig namin ang sigaw ng nilalang mula sa loob ng tahanan, ay saka kami kumaripas ng takbo. Hindi kami makapaniwala ni Sandy nang babae na kasama namin ay mabilis din palang tumakbo. Nang kami ay medyo nakalayo na, nagbago kami ng direksyon dahil napansin namin parang may humahabol sa amin. Maya-maya, unti-unting nabawasan ang takot namin nang may nakasalubong kaming 2 lalaki. Nang humingi kami ng tulong mula sa kanila, tinanong nila kami kung ano bang may tutulong nila. Nang ipahayag namin ang buong insidente, ay agad naman silang kumilos. Dinala nila kami sa kabilang bayan. At bago sila umalis, sinabi nila na bahay raw ng mga aswang yung kinainan at pinag-inuman namin. Buti na lang raw ay nakatakas kami. Dahil kung hindi, tiyak na hindi na raw kami sisikatan ng araw. Dahil hindi raw basta-bastang nilalang ang mga nakatira doon. Dahil kaya nilang magpalit ng anyo kahit umaga man o gabi. At kaya din nilang manggaya ng muka ng kanilang matitipuhan. At ang dahilan ng pagdala nila sa amin dito ay dahil kilala nila ang aming kaibigan. At dito raw nakatira sa lugar na ito. Nang ituro nila ang tahanan ng aming kaibigan, agad kaming lumapit sa pinto nito at kumatok. Ilang sandali lang, may isang lalaki ang nagbukas. Ito ay walang iba kundi ang aming tunay na kaibigan
na si Rodel. Sobrang nagulat siya nang makita na kami sa gabing yun. Kaya't nagtanong siya kung saan ba kami galing at bakit may kasama na raw kaming babae. Nung sinabi namin sa kanya ang lahat, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magalit at magmura. Sa pagkakataong yun, ay niyakap namin siya at sinikap na siya ay pakalmahin. Pero nagulat kami nang mailawan ng gasera ang kanyang muka dahil ang kaliwang bahagi nito ay namamaga na nagbigay dahilan upang kami ay magtanong ukol sa nangyari. Ikiminto niya ang isang hindi kanais-nais na insidente na naganap kanina nung saglit niya kaming iniwan sa perya. Dahil habang umiihi raw siya sa talahiban, ay may dalawang lalaki ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Isang binata at isang matanda. Nagdududa siya na isa sa kanila ang gumaya sa kanyang muka. Dagdag pa niya na yung dalawa ay hindi raw mga karaniwang tao sapagkat ang kanilang mga mata ay kulay berde at ang kanilang mga kilay ay labis na makapal. Tatakbo sana siya, subalit nahawakan siya ng dalawa sa kamay. At kahit anong pagpapumiglas niya, hindi pa rin siya nakatakas dahil sobrang tindi ng pagkakahawak sa kanya. Nais na sana niyang sumigaw para humingi na lang ng tulong. Subalit, bigla siyang sinuntok ng binata ng 4 na beses. 2 sa kanyang muka at 2 rin sa kanyang tiyan. Dahil sa tindi raw ng mga suntok, ay nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, laking gulat pa raw niya dahil wala naman siyang nakitang kahit anong sugat sa kanyang katawan. Maliban lang sa kanyang muka na namamaga. Napagtanto niya na hindi talaga siya ang sadya ng mga yon dahil hindi naman siya pinaslang o kinain. Sinubukan pa raw niyang hanapin kami sa perya pero sa kasamang palad ay hindi niya na kami nakita. Kaya ang buong akala niya na kami ay umuwi. Matapos niyang ipayag ang insidente, siya ay nagpasya na ipasuri kami sa isang kaibigan niyang manggagamot na nakatira malapit sa kanilang lugar. Dahil gusto lang niyang makatiyak kung wala bang inilagay sa aming mga kinain. O baka maaaring may inilagay na magdulot ng posibilidad na kami ay mahawaan ng pagkaswang. Isang garapang likido na kulay dilaw ang ipinainom sa amin ng manggagamot. Ayon sa kanya, ay kinakailangan naming maghintay ng ilang minuto upang kanyang pagmamasdan kung kami ay hindi ba magkakaroon ng pagsusuka. Dahil kung sakali man na kami ay magsusuka, ito ay magiging tanda na mayroong bagay ang inilagay sa aming mga kinain. Sinabi din niya na sinadya ng matandang yun na gayahin ang mukha ng kaibigan namin para hindi na sila mahirapan pang dalhin kami sa kanilang bahay. At ang dahilan kung bakit hindi nila tinuluyan ang kaibigan namin dahil hindi sila nananalo ng taga rito. Matapos ang mahigit 1 oras, kami ay hindi pa rin sumusuka. Sa kadahilanang yun ay nagsalita ang manggagamot na wala na kaming dapat ipag-alala at maaari na raw kaming umuwi. Matapos naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat, ay nagkasundo kami na magpahinga na. Kinabukasan, bago kami umuwi, ay hinatid muna namin yung babae sa kanilang bahay. May kalayuan ito sa baryo nila Rodel. At dito namin nalaman na hindi na pala ito dalaga. May asawa at anak na pala ito. Mula noon ay hindi na kami bumalik ni Sandy sa lugar na yon sapagkat muntik na kaming maging biktima ng mga aswang na may kakayahang gayahin ang anyo ng tao na kanilang nais.
At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.